Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakakaraniwan ngunit madalas na hindi napapansing malaking kalaban ng kalusugan. Ang kalabang ito ay tahimik na nagkukubli sa ating katawan at posibleng higit sa 80% sa atin ay apektado nito. Ito ay ang labis na moisture o halumigmig sa katawan. May kasabihan sa tradisyonal na medisina. Ang sanlibong lamig ay madaling alisin, ngunit ang halumigmig ay mahirap tanggalin. Gaano ba ito kasama? Tinatawag itong ugat ng lahat ng sakit at hindi ito pananakot lamang. Isipin ninyo ito na parang ang malagkit na pakiramdam tuwing tag-ulan dito sa Pilipinas. Kung ang pakiramdam na iyon ay mapunta sa loob ng inyong katawan, gaano kaya ito kasama? Ito ay parang isang malagkit at mabigat na hamog sa loob ng katawan na bumabara sa ating mga laman loob na nagiging sanhi ng pagbagal at pagpalya ng operasyon ng ating katawan na parang isang makina. Subukan nating suriin kung nararamdaman ninyo ang mga sumusunod. Una, pagtingin sa paggising tuwing umaga dapat ay ito ang oras na pinakamasigla tayo, pero pakiramdam mo ba ay mabigat at tuliro ang iyong ulo na parang nababalutan ng basang tuwalya at hindi ka makakuha ng lakas? Pakiramdam mo ba ang iyong mga braso at binte ay parang binuhusan ng tingga, sobrang bigat at ayaw mong bumangon sa kama? O di kaya'y hindi mo namamalayan na naglalaway ka habang natutulog? Pangalawa, pagtingin sa dila. Maaari kayong pumunta sa harap ng salamin, ngayon ibuka ang bibig at ilabas ang dila. Tingnan kung ang dila ba ninyo ay mukhang namamaga at malaki na parang hindi na magkasya sa bibig. Tingnan ang magkabilang gilid ng dila, mayroon bang malinaw na mga marka ng ngipin na parang palda? Ang pinakamahalaga ay tingnan ang ibabaw ng dila, mayroon bang makapal maputi o medyo mamantikang dumi? Pangatlo, pagtingin sa panunaw. Madalas ka bang walang gana kumain at hindi ka natatakam sa anumang pagkain? Kahit kaunti lang ang kinain mo, pakiramdam mo ba ay laging busog at malaki ang iyong tiyan? Minsan ba ay bahagya kang nasusuka? Sa tuwing pupunta ka sa banyo, napapansin mo bang hindi buo ang iyong dumi at napakalagkit nito sa inidoro kaya mahirap i-flush? Pang-apat, pagtingin sa pangkalahatang kalagayan. Lagi ka bang matamlay, madaling mapagod, tamad magsalita at kumilos? Parang humihina na rin ang iyong memorya at ang iyong utak ay parang malagkit na pandikit at hindi malinaw. Ang iyong katawan, lalo na ang mga binti, ay lagi bang may pakiramdam na mabigat at nananakit? Kung dalawa o higit pa sa mga nabanggit na ito ay nararanasan ninyo, kailangan ninyong mag-ingat. Marahil ay malala na ang halumigmig sa inyong katawan at kailangan ninyong gumawa ng paraan para maalis ito kaagad. Kung hindi aalisin ang halumigmig, walang katapusan ang magiging problema. Huwag hayaang unti-unti nitong ubusin ang lakas ng iyong katawan. Maraming kaibigan ang nag-iisip, ano naman kung mataas ang moisture ko? Hindi ba't medyo matamlay at medyo mataba lang ako? Napakadelikado ng ganitong pag-iisip. Ang matagal na pananatili ng halumigmig sa katawan ay nagdudulot ng sunod-sunod na reaksyon na hindi lang basta pagpapapangit at pagpapataba sa iyo. May 4 na malaking panganib ang mataas na halumigmig. Una, pinapabilis nito ang pagtanda, kaya mas mukha kang matanda kaysa sa iyong mga kaedad. Ang mga taong may mataas na halumigmig ay tiyak na pangit ang kondisyon ng balat. Dahil ang halumigmig sa katawan ay parang putik sa imburnal na bumabara sa ating normal na daluyan ng metabolismo. Ang maraming basura at lason ay hindi mailabas at ang mga ito ay nagdudulot ng problema sa balat, kaya ang iyong mukha ay laging mamantika at laging tinutubuan ng tigyawat at taghiyawat. Ang mas nakakatakot pa, pinipigilan ng halumigmig ang sirkulasyon ng dugo, kaya ang mga sustansyang nakukuha natin sa pagkain ay hindi maayos na nadadala sa balat ng mukha. Sa katagalan, kapag hindi naalagaan ng balat, ito ay magiging manilaw-nilaw madilim at mawawalan ng kintab. Lalaki at mamamaga ang mga eye bags
at unti-unting lilitaw ang mga peka sa mukha. Para mo na ring tinatapakan ang silinyador ng iyong pagtanda. Pangalawa, sinisira nito ang panunaw kaya kahit anong kainin mo ay nasasayang lang. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang pali-spleen ang namamahala sa pagproseso at pagbabago ng pagkain. Ang ating pali ay parang isang pabrika ng enerhiya sa katawan na responsable sa paggawa ng pagkain bilang dugo at enerhiya. Ngunit kapag may halumigmig, para na ring binaha ang pabrikang ito, puno ng putik kahit saan at hindi na makaandar ang mga makina. Kaya ang unang napipinsala ng halumigmig ay ang kakayahan ng pali na tumunaw ng pagkain, at kapag humina ang pali, lalo pang hihina ang kakayahan nitong magproseso ng tubig at halumigmig na magdudulot ng mas maraming halumigmig. Tingnan ninyo, ito ay nagiging isang nakakatakot na masamang siklo na lalong nagpapalubog sa iyo sa kumunoy ng halumigmig. Pangatlo, sinisira nito ang mga kasukasuan. Ito ay tiyak na ramdam ng ating mga nakatatandang kaibigan. Ang halumigmig ay isang masamang elemento na gustong-gustong makipagsabwatan sa lamig at sila ay nagiging lamig-halumigmig. Ang dalawang salarin na ito ay gustong-gustong pumasok sa ating mga kasukasuan na nagiging sanhi ng pagbagal ng daloy ng dugo. Kapag may bara, may sakit. Kaya naman ang pananakit ng mga braso at binti, paninigas ng mga kasukasuan at pananakit ng likod at baywang ay dumarating. Lalo na kapag maulap o umuulan, lumalala ang halumigmig at ang mga tuhod at likod ay nagsisimulang sumakit na, parang mas eksakto pa sa weather forecast. Sa katagalan, maaari itong mauwi sa hindi magamot-gamot na arthritis na lubhang nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Pang-apat, hindi maayos na pagdumi at pag-ihi kaya kahit pag-inom ng tubig ay nakakataba. Maraming tao ang nagtataka. Hindi naman ako gaanong kumakain, bakit palaki ng palaki ang bilbil ko? Kahit anong ehersisyo at pagdadiet ay hindi ito nawawala. Malamang na ito ay dahil sa obesity na dulot ng halumigmig. Ang ganitong uri ng katabaan ay hindi matigas na taba kundi ang sobrang tubig at metabolic waste sa katawan na hindi mailabas at humahalo sa taba. Kaya pakiramdam mo ay manas ang iyong katawan, malambot ang iyong mga taba, ngunit malaki at bloated ang iyong tiyan. Ito ang tipikal na baywang na parang bariles. Kaya tingnan ninyo, hindi ba't nakakatakot ang halumigmig? Mula sa loob hanggang labas, mula ulo hanggang paa, sinisira nito ang ating kalusugan. Kailangan nating humanap ng paraan para tuluyan itong alisin sa ating katawan. Ano nga ba ang dapat gawin? Sa video ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kayamanan. Ito ang sikat na bituin sa mundo ng wellness. Susunod i-detalye ko sa inyo kung paano gamitin ang goji berries para tulungan kayong tuluyang puksain ang halumigmig ang ugat ng lahat ng sakit. Bago tayo tumungo sa pangunahing paksa, kung talagang nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Siglang Ginto, tinatalakay natin ang mga katotohanan sa kalusugan na ayaw pag-usapan ng iba. Nais ko ring malaman kung handa kayong samahan ako. Kung pinapanood ninyo ang video na ito at nakaka-rate kayo, mangyaring i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi, i-type ang 0. Malugod din kayong inaanyayahan na ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. Pagdating sa goji berries, tiyak na pamilyar na kayo. Ang tumbler na may goji berries ay naging karaniwang wellness practice na ng maraming nakatatandang Pilipino. Alam ng marami na ang goji ay nakakabuti sa atay paningin at nagpapalakas ng katawan. Tama ang goji polysaccharides na taglay nito ay tumutulong na ayusin ang mga selula ng atay na nasira ng alak, gamot at pagpupuyat. Ito ang munting tagapagtanggol ng ating atay. Bukod dito, ang patuloy na tamang pagkonsumo ng goji ay may dalawa pang napakahalagang benepisyo para sa mga nakatatanda. Ang unang benepisyo ay ang pag-aalaga sa puso at mga daluyan ng dugo. Habang tumatanda, ang ating mga blood vessels ay parang lumang tubo ng tubig sa bahay na ginamit na ng ilang dekada. Hindi may iwasan na magkaroon ito ng mga dumi at kalawang na siyang tinatawag nating
blood lipids at kolesterol. Ang goji berries ay tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang lapot nito na parang isang banayad na panlinis ng tubo na tumutulong na alisin ang mga bara sa pader ng blood vessels para mas maging maayos ang daloy ng dugo at sa gayon ay maiwasan ang pagbabara at mabawasan ang panganib ng mga sakit sa puso at utak. Ang pangalawang benepisyo ay ang pagpapalakas ng immune system. Ang immune system ang pinakamahusay na hukbong sandatahan ng ating katawan. Habang tumatanda, hindi maiiwasan na bumaba ang lakas ng hukbong ito. Ang goji berries ay tumutulong na palakasin ang hukbong ito na nagbibigay sa katawan ng matibay na pananggalang para hindi tayo madaling dapuan ng mga sakit tulad ng sipon at virus at para magkaroon tayo ng mas magandang kalidad ng buhay. Kahit na napakagaling na ng goji berries ang lakas, nito lamang ay medyo kulang para labanan ang matigas na halumigmig. Para tuluyang maalis ito, ang tunay na sikreto ay ang paghahanap ng golden partner para sa goji. Ang goji kasama nito, isang malakas na pagsasanib puwersa, ay magdodoble sa epekto ng pag-aalis ng halumigmig at lason na madaling tatanggalin ang taba sa tiyan at lilinisin ang 10 taong naipon na halumigmig sa katawan. Ang tatlong golden partner na kombinasyon ng goji para tuluyang alisin ang halumigmig sa katawan. Kombinasyon 1, goji at porya. Ito ang pinakamahusay na kombinasyon para palakasin ang palispleen at alisin ang halumigmig na sabay na ginagamot ang sanhi at sintomas. Paraan ng paggawa. Kumuha ng isang dakot ng goji, mga 50 gramo at 50 gramo ng porya. Maaring bumili ng porya sa mga tindahan ng gamot na herbal at mas maganda kung ito ay giniling na. Ilagay ang dalawa sa isang tasa at ibuhos ang kumukulong tubig. Ibabad na parang tsaa sa loob ng 10 hanggang 15 minuto bago inumin. Maaari itong ibabad ng paulit-ulit. Prinsipyo ng pag-alis ng halumigmig. Ang goji ay nagpapalusog sa atay at bato kidneys na siyang nag-aalaga sa pundasyon. Ang porya naman ay isang himalang gamot sa pag-alis ng halumigmig. Ito ay isang uri ng kabute na tumutubo sa ilalim ng mga puno ng pino. Ang pinakamagaling dito ay sa isang banda pinapalakas nito ang pali, ang pinagmulan ng kakayahan ng ating katawan na magproseso ng tubig at binibigyan ito ng lakas. Sa kabilang banda, pinapadali nito ang pag-ihi para dahan-dahang mailabas ang naipon ng halumigmig sa katawan. Ang kombinasyong ito ay parang sabay na pagpapatibay ng dike, pagpapalakas ng pali at pagbubukas ng daluyan ng tubig, pag-aalis ng halumigmig. Sabay nitong ginagamot ang sanhi at sintomas at ito ay lalong angkop para sa mga taong may mahinang, pali, hindi magandang panunaw at hindi buong dumi. Kombinasyon, 2 goji at sinangag na Adlay Job Steers. Ito ay isang masiglang kombinasyon para sa pagpapadali ng pag-ihi at pag-alis ng pagod. Paraan ng paggawa. Kumuha ng isang dakot ng goji, mga 15 gramo at 20 hanggang 30 gramo ng sinangag na adlay. Mahalagang hakbang, ang adlay ay dapat munang sangagin sa isang kawali na walang mantika sa mahinang apoy hanggang sa ito ay maging bahagyang dilaw at mabango. Pagkatapos pakuluan ang sinangag na adlay sa tubig sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Gamitin ang pinakuluang tubig ng adlay para ibabad ang goji. Prinsipyo ng pag-alis ng halumigmig. Alam ng lahat na ang adlay ay nakakatulong sa pag-ihi at pag-alis ng halumigmig. Napaka-epektibo nito sa pag-alis ng halumigmig sa katawan, lalo na para sa mga taong laging nakakaramdam ng bigat sa buong katawan. Pagod at ang mga binti ay parang may pabigat na tingga at kahit anong tulog ay hindi nawawala ang pagod. Ang kombinasyong ito ay napakaangkop para sa kanila. Isang paalala. Ang hilaw na adlay ay medyo malamig sa katawan at kapag direktang ginamit ay maaaring makasama sa ating mahina ng pali. Sa pamamagitan ng pagsasangag, naaalis. Ang malamig na katangian nito, ginagawa itong mas banayad, mas epektibo sa pag-alis ng halumigmig at hindi nakakasama. Mas ligtas itong gamitin para sa ating mga nakatatanda. Kombinasyon 3 goji at
chrysanthemum. Ito ay isang nakakapreskong kombinasyon na nag-aalis ng init at halumigmig, lalo na para sa damp heat, paraan ng paggawa. Kumuha ng isang dakot ng goji, mga 15 gramo at 5 hanggang 8 bulaklak ng chrysanthemum. Inirekomenda na gumamit ng uri ng hangbaijiu o taiju. Ibabad ang dalawa sa maligamgam na tubig na may temperaturang mga 80 degrees Celsius. Prinsipyo ng pag-alis ng halumigmig. Ang kombinasyong ito ay kilala sa pagpapalusog ng atay at pagpapalinaw ng mata, ngunit sa katotohanan, ito rin ay isang napakagandang paraan upang alisin ang init at halumigmig. Para kanino ito angkop? Para sa mga taong hindi lang may halumigmig, kundi may init din sa katawan na siyang tinatawag nating damp heat na konstitusyon. Ang mga taong ito ay karaniwang nakakaramdam ng pait at lagkit sa bibig, madaling mairita, madaling magkaroon ng init sa katawan, at ang kulay ng ihi ay mas dilaw. Ang dumi sa dila ay dilaw at malagkit. Ang chrysanthemum ay nakakaalis ng init at lason habang ang goji ay nagpapalusog sa atay. Ang dalawang ito kapag pinagsama ay sabay na nag-aalis ng halumigmig at init sa katawan na nagpapanumbalik ng presko at balanseng pakiramdam. Siyempre, ang pag-alis ng halumigmig ay nangangailangan ng panahon. Wika nga, ang sakit ay dumarating na parang bundok ngunit umaalis na parang hibla ng sinulid. Ang halumigmig sa ating katawan ay hindi nabuo sa loob ng isang araw o dalawa. Kaya hindi natin maaasahan na iinom lang tayo ng 1 o 2 beses ay makikita na agad ang resulta. Ang susi ay ang pagtitiyaga. Bukod sa pag-inom, kailangan din nating kumilos. Maraming tao ang may mataas na halumigmig dahil tamad silang kumilos. Para masira ang masamang siklong ito, bukod sa pag-inom, kailangan din natin itong samahan ng tamang ehersisyo. 2 epektibong maliit na ehersisyo para alisin ang halumigmig. Ehersisyo 1, paglalakad na pampalabas ng halumigmig. Habang naglalakad, subukang ilagay ang mga kamay sa baywang, dahan-dahang iunat ang isang binti paatras. Habang iniuunat ang binti, subukang ituro pabalik ang dulo ng paa. Panatilihin ang balanse at sa kapalitan ng kabilang binti. Dapat maramdaman ang pag-inat sa likod ng binti bladder meridian. Ang ehersisyong ito ay epektibong nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa buong katawan at tumutulong sa katawan na aktibong ilabas ang halumigmig. Ehersisyo 2, pag-upo at pagpalakpak sa binti. Umupo sa isang silya o sofa. Magsimula sa may singit palakpakan pababa ang labas ng hita at binti hanggang sa bukong-bukong. Pagkatapos palakpakan pataas ang loob ng binti at hita pabalik sa singit. Gamitin ang kamao na bahagyang nakabukas at ang lakas ay katamtaman lamang hanggang sa maramdaman ang bahagyang init at pamamanhid. Ito ay nagpapasigla sa mga meridian ng palitian at apdo na lahat ay mahalagang mga channel na tumutulong sa pagproseso ng tubig at halumigmig. Kahit na mabuti ang goji, hindi ito para sa lahat. Kung mali ang pagkain, maaari itong makasama. Narito ang ilang paalala tungkol sa mga bawal sa pagkain ng goji. Una, ang temperatura ng tubig ay mahalaga at ang laman ay ang pinakamasustansya. Huwag na huwag gumamit ng kumukulong 100 degree na tubig para ibabad ang goji. Maraming bitamina sa goji ang hindi kaya ang mataas na temperatura at kapag napaso ito, malaki ang mababawa sa sustansya. Inirekomenda na gumamit ng 60 hanggang 80 degree na maligamgam na tubig at pagkatapos ibabad, huwag itapon ang namagang goji. Dapat itong kainin dahil maraming sustansya ang hindi natutunaw sa tubig. Ang tunay na sustansya ay nasa laman. Pangalawa, kontrolin ang dami. Isang maliit na dakot lang bawat araw. Anumang mabuting bagay ay dapat may sukat. Para sa mga matatanda, ang inirekomendang dami ng goji bawat araw ay nasa 15 hanggang 20 gramo lamang na katumbas ng isang maliit na dakot. Ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng init sa katawan, pagdurugo ng ilong at iba pang problema na nagdaragdag lamang ng pasanin sa katawan. Pangatlo,
Ang mga sumusunod na tao ay dapat mag-ingat sa pagkain nito. Mga taong may yin deficiency fire o liver fire. Kung madalas kang nakakaramdam ng init sa mga palad at talampakan tuyo ang bibig sa gabi at madaling magalit, hindi angkop sa iyo ang direktang pagkain o pag-inom ng maraming goji water dahil maaari nitong palalain ang init. Mga taong may sipon lagnat o pamamaga sa katawan. Ang goji ay pampalusog. Kung kakain ka nito sa mga panahong ito para mo na ring pinapakain ang kaaway na sakit na magpapatagal sa iyong paggaling. Mga taong nagtatae. Ang goji ay may epekto na nagpapadulas sa bituka. Kung kakain ka nito habang nagtatae, maaring lumala ang iyong sintomas. Sige, tapos na ang ating pagbabahagi para sa araw na ito. Balikan natin ng mabilis ang mga pangunahing punto. Una, maging alerto sa panganib ng halumigmig. Ito ay nagpapapangit, nagpapataba, nagpapatanda at nagpapatamad sa iyo at ito ang ugat ng maraming sakit. Dapat itong bigyan ng pansin. Pangalawa, alamin ang 4 na paraan para suriin ang sarili kung may halumigmig mula sa kondisyon, sa paggising, pagtingin sa dumi ng dila, pag-obserba sa gana sa pagkain at pagdumi at pakiramdam sa pangkalahatang estado. Pangatlo, gamitin ang goji kasama ang golden partner nito. Para sa mahinang pali at mataas na halumigmig, gamitin ang porya. Para sa pagod at panghihina, gamitin ang sinangag na adlay. Para sa mapait na panlasa at init sa katawan, gamitin ang chrysanthemum, gamitin ang tamang lunas at maging matyaga sa pag-inom. Pang-4, tandaan ang 3 bawal sa pagkain ng goji, ibabad sa maligamgam na tubig, kainin ang laman at kontrolin ang dami para makuha ang benepisyo sa kalusugan. Sa huli, may isa pa akong paalala sa ating mga nakatatandang kaibigan. Ang lahat ng paraan ng pangangalaga sa kalusugan na ibinabahagi namin ay para tulungan kayong mas mapangalagaan ang inyong katawan. Ito ay nagsisilbing suporta sa ating pang-araw-araw na buhay para palakasin ang katawan at alisin ang sakit. Hindi nito dapat palitan ang profesional na paggamot. Kung ang inyong katawan ay nakakaranas ng malubha at matagal na karamdaman, dapat ay agad kayong pumunta sa isang lehitimong ospital at kumonsulta sa doktor. Sundin ang diagnosis at paggamot ng isang profesional na doktor tulad ni Dr. Andres Tan. Ito ang pinakaresponsableng paraan ng pag-aalaga sa sariling kalusugan. Ang pagkakaroon ng kalusugan ay ang susi sa kaligayahan. Sana ay nakatulong sa inyo ang nilalaman ngayong araw. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na nangangailangan. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga komento at karanasan tungkol sa pag-alis ng halumigmig sa comment section sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video.